Basta pulutan, sagot na raw ni JR yan. Ang kanya kasing pinagkakakitaan, ang pagluluto at pagtitinda ng siomai at sweet and sour salmon. Pati isaw at crispy pata. Mabenta raw sa kanyang online kainan. Pero may isang recipe raw siya na delikado mang kainin para sa iba, panalo naman daw sa panlasa. Parang chicharon baboy. Crunchy siya, tapos lasang chicharon baboy. Parang nabibili sa tindahan. Ngayon ko lang siya natikman, first time lang. Pwede pala to. Isa pa. Sarap. Para siyang cornic. Para siyang cornic na galing Ilocos. Masarap. Talagang galing pulutan. Ibahin nyo raw ang chicharon ni JR. Di gaya kasi sa iba. Ang nakadalas ay gawa sa baboy at ipinapare sa suka. Ang kanyang chicharon, gawa lang naman sa pagkatulis-tulis na bahagi ng manok. Ang kuko. Kung paanang manok ang madalas na bida sa tuwing may kasiyahan. Para sa mga kaibigan ni JR, kuko ang the best na pulutan. Nanay ko, sa mga lugaw. Tinitilad niya yung mismong kuko. Naisip ko, itatapon niya nga. Sabi ko, teka lang, sayang tatapon mo. Ginawa ko, tinimplahan ko. Dilinis ko muna. Kung nilinis ko, pinirito ko, okay, naging chicharon. Metikuloso rin daw ang pagchichicharon ng kuko. Hindi lang kasi ito basta-basta piniprito at pinalulutong. Dumadaan din daw ito sa mabusising proseso. Siguraduhin nahugasang mabuti ang paa, alisan ang balat, saka tagain ang kuko. Mano-manong alisin ang nakataklob na balat sa kuko ng manok. Siguraduhin nahiwalay ito dahil mananatiling makunat ang kuko. At kapag nabalatan na, saka lamasin itong maigi sa asin at suka. Pinaka-importante sa kuko ng manok para gawin natin chicharon. Una po, lilinisin po natin yung mismo kuko. Kailangan po natin ng suka. Ito ay para maalis ang lansa at lumabas ang mas natural na lasa ng manok. At para makasigurado, hugasan ito sa ikalawang pagkakataon at salain. Ngayon po, titimplahan po natin ng patis at 2 pirasong kalamansi. Kung ang ordinaryong chicharon inilulubog sa mantika, ang sikretong recipe ng chicharong kuko, gisa-gisa lang daw. Igisa at alagaan sa halo ang kuko sa kahintaying maging golden brown. Kapag manikit-nikit na ito sa kawali, pwede na itong hanguin. Hep-hep mga ka-wonder, di pa riyan nagtatapos ang ating pagchichicharon. Para mas ma-achieve ang sagad sa lutong level ng isang chicharong kuko, patalbugin muli natin sa mantika hanggang sa pumutok-putok na. Atak na sa pagkalutong-lutong na chicharong kuko. Ang tanong, panalo kaya sa lutong at sarap ang chicharong kuko? At ang hamon, mahulaan kaya ng mga tikimero at tikimera sa kalsada na ang titikman nilang chicharon, kuko ng manok? Crunchy siya na may pagka-salty. Parang yung balat ng baboy. Siguro mas masarap sa suka. Panalo, pasok sa pulutan. Malutong, delicious. Lasang karne, parang lasang crispy pata. Panalong pulutan to. Masarap siya, malutong. Very good. Para siyang crispy pata. Malutong. Talagang sarap. Naglag siyang cornic talaga. Nalong pulutan to. The best. Pero I wonder, ang kuko ng manok, ligtas nga bang kainin? Maaari nating sabihin na safe yung kuko ng manok kung halimbawa alam natin na malinis talaga yung preparasyon at pagluluto. At importante din na maingat tayo sa pagkain kasi pwede siyang maging source ng physical hazard kung halimbawang natinik ka nung kuko ng manok. Ngayon hataw na ang tag-araw, ang masarap na lantakan, mga pagkain pampa-cool down. Pero sa tondo ang naghahari-harian tuwing shot puno. Inadobong bituka ng bangus na kung tawagin, tokong. O tabi-tabi na sa lahat ng siga sa tondo dahil sa pagluluto ng tokong, ang tunay na hari, si Tatay Aking. 20 years na po akong nagtitinda ng tokong. Hindi kasi dati, may bangusan dyan. Talagang yung mga bituka, tinatapon, hindi pinapansin.
Kaya nag-isip ako kung ano dapat gawin na luto. Naisip ko, adobo. Lalagyan ko na lang ng sili, bawang. Ayun, parang nagustuhan nila. Mga ka-wonder, ang lulutuin po natin ngayon ay tokong ng bangus. Importanteng malinis ng mabuti ang bituka at laman loob ng bangus. Dapat po nating hugasan to dahil ito'y madugo at malansa. Sunod, pakukuluan ito sa suka. Isang kulo lang po to. Pampalis ng lansa. Saka natin iaahon uli para hugasan. At igigisa. Joby, tingnan mo may pulutan natin kay Kagawad kay Kuluto na. Ay, malapit na ba yung order namin tokong yan? Malapit na maluto. Sa tokong mo eh. Hintayin nyo lang. At ang sahog lang, bituka, bawang, sili at toyo, kumpleto na ang adobo. Mga ka-wonder, eto na po ang order ng mga manginginom kong kapitbahay. Ang lasa, kumusta naman ba? Talaga, sarap, trending. Yummy talaga yung pulutan ni Kagawad. Teka, kukuha kong kanin, tikman natin. Good. Sarap talaga. The best yung. Ang adobong tokong saktong-sakto sa panlasa ng mga taga-Tondo. Kung pagluluto ng bituka ng bangus ang usapan, ang mga Caviteño, hindi raw yan aatrasan. O mga chong, ito na ang tochong. Yan ang ibibida sa atin ng Chef Chris at Chef Mark. Sa pagluluto ng tochong bangus, syempre kailangan natin yung mga usual na panggisa natin. Tapos syempre kailangan natin ng maraming kamatis. Ito yung magpapalinamnam ng luto natin. And then syempre hindi dapat mawala dyan yung tinatawag nating taure. Nagpiprito tayo ng bituka ng bangus. Kung sa ibang lutuin at sa ibang lugar, tinatapon nila yung bituka ng bangus. Pero dito, sa Cavite, kasama siya sa ating putahe. Matapos iprito ang bangus, sunod na nating titimplahin ang special sauce nito. Kung makikita nyo, nilagay ni Chef Joel yung taure. Ano ba yung taure? Yung taure, tokwa rin siya na finerment. Konting gisa sa kasunod na sinabawan. Siyempre, yung bangus lagay na natin para yung tocho sauce dumikit doon sa bangus. Yung lasa niya, yung flavor niya, mapasama rin doon sa bangus mismo. Meron tayong mga bagong pag-aaral na nakakita po na yung pong bituka ng bangus ay naglalaman po siya ng probiotics na nakakatulong po para maging mas malusog ang ating digestion or naging mas maganda po ang ating tiyan. Mga ka-wonder, ready to serve na ang tochong bituka ng bangus.